For me, there are three main steps para ma-reacquire, ma-retain ang Philippine citizenship. That I will support and defend. Hello mga be! Ako nga pala si Duke, dating student visa holder, ngayon ay German citizen na. Kung bago ka pa lang sa aking account, hello, welcome, nice meeting you, and thank you for visiting. Paki-follow mo na rin po ako kung gusto mo naman content na ganito. At salamat na agad kung tatapusin mo ang video na ito. Baka naman kasi may matutunan ka at akma sa'yo, di ba? Sa vlog ko na ito, isa-isayin ko ang naging proseso mula sa pag-apply ko ng reacquisition, retention ng Philippine citizenship hanggang sa makuha ko ang aking Philippine passport at maging totally Filipino ulit ako. At tulad ko, kung ikaw din ay naging citizen na ng ibang bansa at gusto mong ma-reacquire at ma-retain ang pagiging Filipino mo, para sa iyo ang video na to. But please be responsible to check kung allowed sa inyo ang dual citizenship kasi baka naman hindi. Sa case ko, it took 5 weeks and 5 days from pre-assessment hanggang makuha ko ang passport ko. For me, there are three main steps para ma-reacquire, ma-retain ang Philippine citizenship. The third one is optional or to be actioned later. The first main step ang pre-assessment. Email the completed application form plus the scanned copies of your documents sa Philippine Consulate General Frankfurt or Philippine Embassy Berlin. Naka-flash screen ang mga requirements or pwede nyo rin tingnan yan sa website ng Philippine Consulate General Frankfurt or Philippine Embassy Berlin. Wait for their confirmation or feedback. Sa case ko, within that day nag-reply din sila. Kudos to Philippine Consulate General Frankfurt for the quick turnaround. Via email, i-confirm din nila kung kumpleto na ang iyong mga requirements or kung may kulang pa na pwede mo pang ihabol. Once the pre-assessment is done and approved na ang application mo, pwede ka nang magpa-appointment for the outtaking. At doon ka na rin magbabayad ng processing fee. And that is the second main step. By the way, the complete details ng dapat mong dalhin at gawin ay nasa email nila. During the outtaking day, ang mga kaganapan ay checking the original documents and comparing it of course sa mga photocopies to make sure na walang discrepancies. After ma-check na ang mga documents ay legit, proceed ka na sa payment. Ayan, naka-flash sa screen ang mga binayaran ko. Once okay na ang lahat, proceed na kayo sa outtaking. Ibibigay sila sa inyong copy ng oath para basahin ninyo. Once matapos ang outtaking, kakanta kayo ng Lupang Hinirang. Kaya huwag mong kalimutan ang Lupang Hinirang mga be. Ngayon pa lang, mag-vocalize ka na at mag-memorize na. Marireceive mo ang Oath of Allegiance Certificate na nagpapatunay na ikaw ay Filipino ng muli. Congratulations kabayan! Welcome home! At kung gusto mo mag-apply ng passport, pwede rin namang later on na, diba? Pero kung gusto mong agad-agad magkaroon ng Philippine passport, kailangan mo ipaserox ang Oath of Allegiance Certificate na nagpapatunay na ikaw ay Filipino ng muli. But of course, proceed ka na sa counter kung saan pwede mag-apply ng passport. Hindi mo kailangan magdala ng passport photo kasi pipicturean ka nila. Ang wag na wag mong kakalimutan ay ang envelope para sa courier ng passport na ipapadala sa iyo once ito ay printed na. At sa case ko, 3 weeks lang ako nag-antay, dumating na ang pinakaantay kong passport. Ayan na be ang 3 main steps para ma-reacquire at ma-retain ang Philippine citizenship. Comment Filipino kung may mga katanungan kayo. Sasagutin natin yan mga be. Folgen from Filipino. Salamat sa panonood!